naman lang taas, no? Okay, so ngayon nasa baba na. May air flap din siya. Meron pa din siya sa baba. Galing, SWAT. Okay, iba yung itsura ng bumper, no? More on aerodynamic design, no? Meron tayong ano dito? Brakes. No, titingnan niyo yung brakes natin, napakalaki, no? Dito sa high performance brakes. So, kung compare mo yung brakes ito dito sa brakes ng Elantra N, magkaiba sila. Ito mas malaki. No? Equipped with 21-inch alloy wheels, forged alloy wheels rather. No? So, even yung width nun tire niya mas malapad compared sa regular Ioniq 5. Di ba hirap yan sir sa turning radius na? Hindi. Hindi naman siya. Okay? So, wala nang front, wala nang storage because it has a front motor. Okay, so cover na lang yung nandito sa harapan natin. But the rest are just the same except for the coolant. Coolant nung ano natin, coolant nung regular Ioniq 5 is two colors, no? Blue, kulay blue, tsaka pink. No? So this one, ito hindi na. Okay, isa na lang siya. So pink na lang. Same with the Ioniq 6. So yung coolant ng battery and the motor is isa na lang. No? Isang system na lang sila. No? So but yung the rest parehas lang. Right? So sa side, so you can see all the yung kit ng N. Orange na red orange na sets. Okay, sa gilid. Even the rear tires, meron din siyang air vents for the brakes. Air vents. Malaki din yung high performance brakes din siya. Okay, so meron din siyang cooling effect doon sa rear brakes natin. So the difference is syempre the end badge pa din. Tapos iba na yung rear diffuser or yung spoiler. Mas sporty. And of course the rear bumper iba din. So this color pala is called the Performance Blue Matte. Yung Performance Blue Matte is exclusive lang sa Ioniq 5N. So si Elantra N wala siyang matte color. So Performance Blue, glossy lang siya. Pero si Ioniq 5N available din siya sa glossy na blue. So Performance Blue na gloss. Okay? So since it's an EV, same pa din, wala pa din siyang spare tire. Okay, so ganun pa din yung laman niya. Okay? So instead of spare tire, meron tayong tire mobility kit. And still have the V2L or the vehicle to load adapter. Okay. Tapos meron pa din tayong portable charger. Alright, so ganun din, pag bumili si client ng Ioniq 5N, may kasama pa din siyang home charger which is yung 7 kW na home charger. Okay? Tayo sa loob naman. Difference si Ioniq 5N, this is the interior. Meron pa dito. Meron ako sa kabila. Sige. Inilaw. Right? Sarado natin para malamig. Yan na. Okay, so ito yung interior ng Ioniq 5N, no? Okay, so kung mapapansin nyo, check muna natin. Okay, so sorry. Right? Ayan, so default muna tayo. Okay, so ito yung steering wheel, no? So, this is the N steering wheel, no? Kung compare mo siya dun sa regular Ioniq 5, magkaiba siya. Diba? So mas sporty yung steering wheel niya, mukhang steering wheel ng F1, no? Okay. Tapos yung mga main differences niya with the regular Ioniq 5 is with this one. So, meron tayong fixed na center console. Kasi yung sa Ioniq 5 na regular is movable. Diba? Pwede mong i-slide. Ito naka-fix na siya. Bakit? Kasi to reduce yung pag-shake ng katawan kapag nasa racetrack. So, para support dito sa legs mo pag nasa track ka. So para stable. Wireless charger meron pa din tayo.
This time USB-C na lahat. No? C So, type C. lahat ng port natin is USB-C na. Okay? You still have the 12-volt socket. Meron pa na. Sana all naka-iPhone. Okay. Ayan. Alright. So, yung cluster same pa din with the regular Ioniq 5. Glove box. Pinagkaiba nito sa regular Ioniq 5, it's drawer type. Yung pa-slide na ganun. Ayan. And then, we have bucket seats. Okay. So, bucket seats tayo for Ioniq 5N. And then, you have the N logo. You have the N logo na umiilaw. Oo naman, Yan. ganda. Illuminating. Yan, illuminating logo. Meron pa din tayong vision roof. Yun o. Meron pa din tayong vision roof. Okay? Ayan. So, there. And then, isa pa maganda dito sa Ioniq 5N, no? We have the digital center mirror, which is this one, no? So, pag sinift mo siya, it will show you the view of the camera sa likod. Hindi kayo sobrang init to sir, kasi medyo manipis tong ano yun. Hindi naman. Hindi naman siya. Hindi ko lang alam Kasi di ba mas makapal kina ano, kina Sa- palisade, gano'n. Oo. Parang hard nipis lang eh. Oo. Hindi ko lang alam. Pero mukhang di naman. Ayan. So, we have the digital Parang curtain na rearview lang siya, mirror. sir. Kaya nga eh. Curtain na lang. Kasi Oo. di ba parang ngayon ang sobrang init, glass yan. Kaya naman siguro yan. Kaya naman Oo. sir. Ayan. So, we have the digital rearview mirror. So, pwede mong i-adjust yung brightness. Wow, ang ganda. Okay, pwede mo din i-move yung angle, no? Pwede mong i-move yung angle ng camera. Yung camera nito located doon sa spoiler. Nasa spoiler. Pero iba yung camera ng surround view monitor. Dalawa siya, sir. Okay. So, dalawa yung camera sa likod. Dalawa. Pang reverse camera, tapos pang Yung sa surround baba view. yun, sir. Ito yung sa taas. Yun yung sa taas, Yung okay. sa spoiler. Okay? Ayan. So, punta na tayo dito ngayon sa sa cluster. Right. So, ito yung ating cluster. Okay. Cement cluster. So, ganun pa din. Meron pa din tayong drive modes, no? Which is the regular drive modes. Si boss, naka-focus sa mukha ako. So, Eco, Normal, and Sport. Right? Eco, Normal, and Sport. And then, meron tayong tinatawag na N mode. No? Pag sinip mo siya sa N mode, okay, magbabago yung cluster niya. Okay? Para siyang pang racing mode na. Okay, so yun yung itsura nung yung cluster niya pag naka N mode. Ito yung NGB. Ano yung NGB? Ha? N Green Boost. No, ano yung sa Elantra? NGS or the N Green Shift. So ito yung NGB or the N Green Boost, no? So magagamit mo lang to kapag tumatakbo yung sasakyan. Pag pinindot mo siya ngayon, lalabas dyan, cannot be activated because conditions are not met. Yes. So kailangan tumatakbo yung unit. Plus 40 yan, no? Okay? Plus 40 HP. Plus 40 HP. Okay, 40 Chris. So itong dalawang N button na to, so pwede mo din siyang iset. No? So depende kung anong ilalagay mo, kung custom 1 or custom 2. Okay? So dito natin makikita 'yan. So we have ito yung isa din sa difference ng regular Ioniq 5, which is N mode. Pinindot mo yung N mode, no? Ayan, so lalabas yung N settings. No? So we have custom 1 and custom 2. Okay? So sabi natin kanina, pwede mo i-adjust depende sa preference mo, no? Yung setting ng motor, steering, suspension, LSD, yung steering control, tsaka yung N pedal. Okay? So punta tayo dito sa settings. Yan. So pwede mo siyang so may mga settings. Pero may shortcut naman siya dito. Pwede mo din pindutin yan. Setup. Okay? So depende sa'yo kung anong gusto mong settings for custom 1 and custom 2. Okay? So meron din tayong tinatawag na na N-torque distribution. Yung explain kanina. Okay, ano yung torque distribution? Ano yung torque distribution? Pwede siya sir gawing rear. All-wheel tsaka All-wheel drive, front or rear, no? So pag pindot mo siya, okay, make sure na naka-off ang stability control. I-off mo yung So stability kailangan control. may pala siya. Yes, traction stability control disabled.
Okay? So kailangan i-on mo din yung sensor and pedal. Shift there. Okay, so this one, no? So nakalagay, no, 50%. Ibig sabihin, 50-50. no, 50% sa harapan, 50% sa likod. Pwede mo siyang i-move, no? Ayan. So hanggang pwede mo siyang isagad. So yung max nasa likod na lahat. Pwede mo din sa harapan lang lahat. Pwede mo din siyang i-disable. 4-wheel siya, mas malakas lang yung sa harap, sir. Parang Yes. Ganun din. So 50-50, yan yung gitna. Okay? Yan. So we also have the launch control, no? So pwede mo din i-activate yung launch control. Nga lang, hindi mo siya magagamit ngayon dahil kailangan. pwede try down, sir, sabi niyo. Pwede. Pare-pares tayo mawawala ng trabaho. Okay? Alright. Ayan, so tapos ito yung tinatawag na ano, no? Yung battery preconditioning. Para saan uli yung battery preconditioning? For drag mode and service. For drag Sa karera ka, sir. Tapos Okay. ano, diba? Kailangan So lang- meron two types, no? So may drag mode at track mode. Sinabi mong drag mode, ito yung straight lang, rektahan, Spring. no? So pag in-on mo siya, yan. So suitable temperature ng battery is 30 to 40 degrees. Ano yung battery natin ngayon? May indication dyan, sir. Ano nakalagay? Sa cluster. Battery temp, 40 degrees. Pwede na, boss. Pwede So, na i-try. pwede, sakto, di ba? Okay. So, Let's go! yung drag mode. Pag track mode naman, Ah, okay, suitable temperature is 20 to 30 30 degrees. No? So kailangan mas malamig because kailangan niya i-consume yung lifespan ng battery kasi mas mahaba yung tatakbuhin. So, meron nakalagay dito estimated time. Para makuha yung... Para saan to? Para makondisyon niya yung battery temperature, kailangan mo ng 25 minutes para mapababa niya yung temperature dito sa temperature na yan. So, yung current na 40 para mapababa mo ng between 20 to 30 degrees. Galing. Okay? So, pag yan yung track mode. Okay? Yan. So, those are the the different settings na in mode natin. Sabi din natin meron siyang active sound design. O yung ASD. So parang yung parang tunog din ng kotse. No? Paano papaganahin 'yon? Punta ka lang dito sa settings. No? Punta ka sa NE shift. Kailangan naka-activate yung NE shift. Okay. Ganun yung mangyayari. Pag inactivate ko yung NE shift, yung cluster magiging RPM. Okay. Yan. So, meron ka ng virtual RPM. No? Pag tinapakan mo yung accelerator, sa EV, di ba, pag tinapakan mo, wala. Walang tunog, no? Pero ito, pag tinapakan mo siya, okay, meron siyang Alien naman. digital sound. Alien Okay, sound. so ayan, okay. Tapos meron din siyang pop sound, no? Pakinggan nyo yung after sound nung Uy, yung ayun, meron nga. Sa likod, sir, no? parang may plema, no? Huwag mong Ayan, pigilan, sir. yun yung pop sound, no? Yun yung pop sound niya. Tapos meron siyang rev limiter. Ang yabang Ayun, yung no? gusto mo eh. Diba? So, parang sa sa game lang, diba? Sir, isa pa daw na gano'n. Okay, yung May ibabago pa yan, sir. pwede mo siyang palitan ng sound. Punta ka dito sa inactive sound. So merong evolution tsaka merong Oo nga pala. yun, supersonic, no? So pag Evolution, sir. Evolution. like may evolution, mag-iiba yung tunog. So pag evolution, yun ito yung tunog niya. Okay, so mukha siyang Maganda yung So pag volume up mo, sir, syempre medyo magbabago. Hindi, ito na yung pinaka-max volume niya. Meron siyang setting na volume dito. Ayun nga. Siguro So, pag mababa lang. nakasurround yan. Oo, meron. Ano pag nakasara Ayun, mahina lang. Oo nga, no? Ayan o. So, max na 20 Parang lang. naipit lang. Ayan, so meron ka namang supersonic. Yes, sir. Supersonic naman, Sorry. Uy, ramdam dito Ayun, yung no? bass. para siyang parang jet. Sa bagay kasi electric yung sound niya, sir. Pero mas maganda yung ignition. So mas tunog mas yan. okay yung ignition. Mas tunog Umaandar. ICE. Yan.
Yun lang naman. Tapos meron siyang ano, end pedal. Yung parang kung gusto mo na napi-feel mo yung ano, meron siyang digital display ng ano, ng shifting. Damit mo lang siya. Okay. Yan. Nalabas yung end pedal 1. Kung sinip mo siya, ayan o, 3. No? Yung gearing yan makikita. Yes. Ito yung plus na yung left side. Apo. Ayan. So, depende sa speed mo, no? Pinaka-max lang 3 kapag naka-stop. Ano ibig sabihin, boss? Kapag 1? Gear First 1? gear. First, okay. Kumbaga, dami lang siya. Okay. Para naman feel mo na Nag-shift siya. meron siyang shifting. Pero wala talaga ano yun, sir. Hindi Wala, mo mararamdaman yun, sir, sa kasi takbo. single speed lang naman yung ano nito eh. Yung, Okay. wala naman talagang gearing ang EV. Diba? Para lang ma-feel mo pag nasa racetrack ka na wala ka nasa ano. Hindi siya magkakaroon Wala ng ka effect sa nakaman. takbo, sir? Wala. Oh. So hindi siya, pero Hindi, mapifeel mo lang na parang lumilipat yan kapag mabilis ka na. Oo, pag mabilis ka na. Parang ano, parang normal ano din, normal transmission. Just to show na merong ano, na parang ano lang, representation lang na nag-shift. No? Okay. And then, ano ba? And end-grip optimizer, no? So, Yan, sir. dito siya ma-activate na lang, dahil subukan natin. kailangan ano, no? Ma-meet din niya yung meet din niya yung conditions. Okay? Ayun na nga guys, ito yung Ioniq 5 natin. Ayan. Right? So basically, ang pinagkaiba ni Ioniq 5N sa regular Ioniq 5 is yung N mode niya, no? Yung parts, like the performance parts, yung suspension, brakes, tapos yung kit, no? And design nung labas, and yung twin motor niya, no? And of course, by having the twin motor, yung power niya tsaka yung torque niya mas mataas, no? So maximum power 641 HP and maximum torque is 770 Newton meters of torque. Ayan, so almost triple nung mga current. Sir, ilang ng full range ng battery natin? 480, Yung AER ng battery ng Ioniq 5 is 448. 448, 451 yung sa regular long range na Ioniq 448. Yes. Even though mas mataas yung battery capacity niya, 84 kWh versus dun sa 72.6 ng Ioniq 5 long range, mas mababa pa din yung range nito at 448. Bakit? No? Because this is a performance EV. No? So, syempre mas malaki yung gulong, mas malaki yung brakes, and mas powerful yung makina, yung electric motor. So, kailangan mas malaki talaga yung battery mo. Kasi kung gagamitin natin yung same battery na meron si Ioniq 5 long range, mas mababa yung range na makukuha. No? Standard. Yes, may actually baka maging standard. Standard. Right? So, May mga katanungan pa ba kayo dyan? Wala na, boss. questions? Wireless reactions? Yung pala, this one is wireless, Apple CarPlay and Android Auto. Ito. Hindi na siya wired. So, wireless Apple CarPlay and Android Auto. For Ioniq 5. Pero si Elantra N, siya, wired. So, may wire pa din. ADAS, parehas pa din. No? Same ng ADAS ng Ioniq 5 long range. Okay? Tapos ito pala, meron siyang heating steering wheel. Ito mo lang to. Ayan, tingnan mo. Merong upuan, itong front seats, tapos rear seats, no? So, may heating yung rear seats. Meron ding cooling yung front seats, no? Steering wheel, heated din siya. Okay, so umiinit din tong steering wheel. Kaya medyo pasmado ka, no? Steering wheel. Mainit na siya ngayon. Ayan. Okay. Alright. Ano, sir? May questions? Questions? Okay, bago tayo bumaba. Wala na kayong questions for the Okay na, boss. Okay. Sa Elantra N, questions ba? Wala na. Wala na? Sige, so wala na questions. Let's have a group photo.